Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin. Ngayon pong June 5, taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ay na-hit na po ngayon nitong si Toncoin yung ating ultimate price target or yung pinaka price target natin base dito sa ating pattern dito na isang descending triangle pattern. Kaya yan, isa po itong matagumpay na trade base sa ating base po sa breakout ng ating pattern dito sa ating daily chart time frame na ito. Kaya yan, isa na naman pong take profit ngayon kay Toncoin. Kaya ang dami po nating mga na take profit sa araw na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ngayon ay check po muna natin yung market cap nitong si Toncoin. At ayan po, napakaganda po ng performance nitong si Toncoin ngayon sapagkat ang kanyang 24-hour performance ay umangat po siya ng 13.24%. Kaya malaki na rin po yan. Yung kanyang 7-day performance ay umangat din po ng 17.86%. Kaya napakaganda po ng kanyang performance in comparison po sa ibang mga altcoins natin dito. Ayan, daig pa niya itong si Cardano. Ayan, sina Avalanche. Ayan, dami po niyang nahigitan ngayon. Yung kanyang market cap naman ay lumago ng 13.24%. Maging ang kanyang trading volume ay lumago na rin ng 78.59%. Kaya napakaganda ng performance nitong si Toncoin at dahil sa mga kanyang ipinapakitang performance ngayon ay malaki po ang aking paniniwala na patuloy lamang po sa pag-angat sa presyo itong si Toncoin. Kaya ayan, check po muna natin ang kanilang official X account. Kung meron po silang latest na tweet or bagong announcement rito na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito or sa mga paparating na araw. Ayan, last 9 hours ago po ito, the Open Network. Last 11 hours, NFTs and gamification on TON. Yan po ang pag-uusapan po ngayon dito sa kanilang discussion dito. Ayan, ang host ay si Victor. Ayan, mag-uumpisa po yan mamaya 11 o'clock PM. Last 14 hours ago, Storm Trade TON has introduced multi-coin collateral for their TON Magnified Futures product. Ayan po si Storm Trade. Ayan, si Storm Trade. Available na raw po ang multi-coin collateral para sa TON Margin Futures product. Yan, sa mga gumagamit dyan ng Storm Trade. Yan, last 15 hours, meron pong Ask Me Anything kay Kadizen AI dito kay TON. At mangyayari po yan mamaya 8 o'clock PM. Mamayang gabi po yan. Kung gusto po nyo makipag-participate, yan, set reminder na lamang po ninyo. Yan, yung pag-uusapan po rito ay yung Web3 based na minigame dito sa Telegram. At ayan, maraming mga 12 million players po ang naglaro raw dito at 730,000 na mga on-chain users ang gumagamit nito. Kaya ayan, pag-uusapan nila yung roadmap, ayan, kung paano nila nagawa or nagtagumpay or kung paano naging matagumpay yung kanilang Web3 based na minigame na ito. Kaya ayan, mukhang wala naman pong parang malaking development na announcement ngayon itong si Toncoin. Pero bakit kaya siya umaangat? Kaya ayan, na-hit na po ni Toncoin yung pinaka price target natin dito na 7.698. Kung sinusubaybayan po ninyo yung aking mga previous na technical analysis dito kay Toncoin ay ayan, yung
long-term price target ko po rito ay nung nag-umpisa po siyang makaranas ng breakout dito sa upper portion ng descending triangle pattern natin dito ay nananatili pa rin po yung yung aking nanatili pa rin po yung aking pinaka price target dito na lagi kong sinasabi na aakitin niya at patatamaan niya yung pinaka price target natin dito na 7.698. Ayan. At ngayon ay dumating po yung araw kung saan ay pinatamaan na po niya ito. Kaya, ayan, nakapag-take profit po tayo sa araw na ito. Dito. Kaya ngayon ay, yan, lipat na po natin ito. Kulay yellow arrow sign na yan kasi na-take profit na po natin yan. At ngayon ay magsiset po ako ng another buy pending order dito sa ibaba. Ayan. Dito po siya. Kaya yan po yung aking panibagong mga buy pending order dito. At gusto ko rin, ito na rin po ay magiging support line po pala ito. Yung color coding natin dito ay lahat ng mga kulay red ay mga support line ang mga ito. Kaya, ayan. Ngayon ay ililipat ko po yung aking buy pending order na isa dito. Ayan, para 3. Ngayon ay wala na po tayong take profit. Paano ba yan? Wala na tayong nakaabang na take profit dito sa itaas. Ngayon ay ang gagawin po natin dito ay pwede na po nating tanggalin yung ating mga previous pattern dito para malinis na po itong tignan. Ayan. Maging yung ating channel pattern na ito, tanggalin na natin yan. Ngayon ay ano na yung sunod nating take profit diyan. Kasi napaka bullish po ng signal natin dito kay Toncoin. Yan, napakaganda yung ating Hall Street indicator dito. Lumalaki yung kanyang pangangatawan. Habang humahaba ay lumalaki yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay bullish na bullish po ang momentum nitong si Toncoin at mukhang nag-uumpisa pa yan. Ibig pong sabihin ay meron pa siyang ibubuga. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito. Yung mga QQE bars na nabubuo ay ayan, mga kulay blue. At palaki po ng palaki yung mga sukat nito. At yan po yung talagang gusto nating makita na mabubuo nito bilang kanyang formation or QQE bar formation. At kung pag nagpatuloy po yan ay mataas po talaga ang posibilidad na mababasag ni Toncoin yung major resistance line natin dito at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. At kung pag nagkaroon po siya ng breakout dito ay isa po talaga itong bullish breakout na naman kasi isa po itong major na resistance line. Pero wag po tayong pakakasiguro kasi may maliit pa rin na chances na mauuntog siya rito at mapapaurong po siya rito. At kung pag nangyari yan ay mauuwi po yan sa pagko-consolidate niya dito sa ilalim ng major resistance line natin dito. Pero yan, mababang chances lamang po yan. Mas mataas pa rin po ang chances na magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Ngayon ay yung tanong po natin kanina ay saan naman yung sunod natin na price target dito kung sakaling umangat siya. Ito ay gagamitan po natin ito ng Fibonacci indicator. Yan, kunin po natin yung pinakamataas na presyo at pinakamababang presyo. Yan. At yan po yung ating basihan dito. Ngayon ay nandito na po yung sunod na price target natin dito. Yan, ang 1.618 po ng Fibonacci level. Lagyan po natin ng price level yan. Kung saan ay ito po ay nagsisilbing resistance line ngayon. Kaya lagyan ayan, kulay green. Ngayon ay dito po tayo maglalagay ng sell pending order or sunod na take profit po natin. Kaya ayan. Yan po yung sunod na target profit natin dito kay Toncoin. Kung sakaling magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat ay may nakaabang po tayo rito na isang take profit. Kaya ayan pong muli yung mga gustong gayahin or kopyahin
yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Toncoin. Ayan, lagay lang natin ito sa back. Ayan. Ito po yung aking mga, ayan, yung mga arrow signs po dito sa ating bandang kanan ay ito po yung mga live spot trading positions ko rito. Yung kulay yellow ay mga sell pending or holder po yan or take profit, at yung mga kulay blue naman dito ay mga buy pending order. Yung mga nadaanan ng mga candlestick natin dito ay mga take profit ko po ang mga yan, or yung kung saan po ako nakapag take profit. Kaya yan, isang beses po ako rito noong May 10 at pangalawang beses po dito nitong araw na ito. Kaya yan, nakadalawang beses po tayo rito kay Toncoin. Siyempre meron pang mga previous trades dito, pero inumpisahan lamang po nating i-track yung ating mga trading transactions dito noong mga nakalipas lamang na araw. Kaya ayan, yan po ulit yung aking mga live spot trading positions dito kay Toncoin para po sa mga gustong gayahin or sundan or kopyahin yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Toncoin. Kaya yan, yung mga nagtatanong kung ano yung ginagamit kong platform dito ay ito po ang TradingView. Yung aking dalawang indicator naman dito ay ang Hall Suite Indicator at ang QQE Mode Indicator. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito para sa mas kumpletong detalye sa mga ginagamit ko rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.